Alright, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat dyan. No? Dito tayo ngayon sa Batangas City and bago tayo sumakay ng bus, gusto ko ipakita ho sa inyo ang hitsura ng kanilang Grand Central Terminal within the vicinity ng Grand Central Terminal, kung saan matatagpuan ng mga buses na papunta sa lahat-lahat na probinsya sa Calabarzon. So ito, sinama ko na to sa vicinity ng Grand Central kasi nga merong Starbucks dito, Shikis, merong McDonald's, Chowking. So yung area na to dito, tansya ko, private. I think sa mga taga Calabarzon, baka meron kayong idea dyan, baka may nanonood, So Batangas City review, Grand Central Terminal. So, ito ba ay private? Ito ba ay pagmamayari ng sinong negosyante ba, yung mga business sector, business firm, oligarchs. Yan. So Centro Mall, basta may nakita ko isa nito sa may Puerto Galera, sa may town proper nila. Meron din Jollibee dito, Kenny Roger Roasters, marami silang mga restaurants. So sa likod nito ay mga terminal. Tingnan natin ngayon kung anong mga buses na andyan. So ano na to, flexing lang, pakita ko lang, tingnan natin, review and vlog. Actually sa Davao, sa Mindanao, parang hindi uso sa atin yung mga private na mga terminals. Wait lang, ito ba yun? Ito pa pala sa unahan. Yun, sa likod pa pala nito yung terminal. So sa atin, hindi uso sa Mindanao ang mga private terminals. Dito, pansin ko, para silang mall, alas 8 sarado na, alas 9. Wala na mga sasakyan, wala na mga pasahero. Unlike sa atin sa Mindanao, particular sa Davao region, na kahit 24 hours talaga, may pasahero, wala, open talaga yung natin, public terminal. Kasi nga may public transport terminal. So dito talaga sa Luzon, sa totoo lang, sorry pero tansya ko parang ang tatamad ng mga dito, mga politician, ang tatamad ng mga government employees, mga government leaders nila dito, mga LGUs. Kasi ang hilig-hilig nilang i-privatize ang mga ang tawag dito, facilities. 'Di ba? For example, hospital, eskwelahan. Hindi, okay lang yung eskwela kasi business kasi yan. Baka parang ang hilig-hilig na magpa-privatize, Yun na nga, terminal, pina-privatize sila. Yung mga skyway, privado, alam niyo yun. So baka may kickback, baka meron silang commission. Kaya ganun. Na pwede naman talagang i-manage ng government kasi para solo. 'Di ba? Income 'yan, assets 'yan ng magiging income, yan, asset 'yan ng lungsod. Di sana mas magagamit pa 'yon lalo para makabili pa ng another assets, 'di ba? Sa tingin nyo. Pero akin na naman 'yon. So 'yun, bali sa tingin nyo? Correct nyo ako ako'y nagkakamali. Maaari naman kasi kakamali lang. Na yun yung yung aking perception na kapag pina-privatize, kasi syempre dagdag trabaho mo yan, dagdag iisipin, di ba? Kung paano pagagandahin yung terminal, yung fish, pantalan, di ba? So dagdag trabaho yun. So ang gagawin ko, hanap na ako ng mga mayayaman, negosyante na willing mag-manage, di ba? So sa kapalit ang ganong komisyon o ganong mga agreement, di ba? Mga benefits nila. Siyempre, makikakilala ko kaibigan ko na mayaman. Dito na lang ako sa kaibigan at sila yung kikita at meron akong commission. Parang ganun ba, di ba? So, sa tingin nyo? So, parang privatized to dito. Kasi para sa akin, mas pabor talaga pag public. Kasi, mas, tawag nito, open 24 hours. Ngayon, sabihin nyo naman sa akin, baka mayroong magsasabi dyan na hindi, mas maganda kasi pag privatize kasi mas malinis, mas ma-maintain. Bakit sa Davao? Bakit sa Iloilo? Bakit sa ibang lugar sa Pilipinas? Bakit maintained ang mga facilities, diba? With or without partnerships sa mga private. Ito yung lugar, Shopwise, departure entrance. Maganda siya ng terminal.
Ibig sabihin, incompetence, no? Wala. Hindi, dapat matapang, gwardiya. No? So, maging sa ano, Central Luzon, ganun din. Sa may Clark, Angeles, pansin ko rin, no? May mga private sila na mga lugar. Na, yun na, privatized. Sa Davao City, so far, wala pa akong nakitang terminal na privatized. Sa Cebu, meron ba sa Cebu? Private? Ito yun ha, ang terminal nila. Bali, Jollibee, tapos Starbucks, McDonald's, Chowking, tapos laplakad ng konti, tapos Jollibee, yan o, yung logo. Yan. Jollibee, tapos dito tayo sa arrival area. Na ako'y pumunta ng ano, Mindoro. Dito din dumaan, inikot early as ano ha, alas 12 ng hapon. Walang tao masyado. Ba't kaya? Ano meron nun? 21 alas 3, mga gano'n, alas 3, alas 4 alas 3, alas 2 ako yan na ano dito, napadaan. Walang tao. Tunay, ba't kaya na? Yan, Shopwise, Transit, Ibingo, tapos pasok tayo sa loob. Yan yung arrival area. Kita na natin, no? Nadaanan na natin yung parang may mga food courts, upuan. So sa mga arrival, pwede dyan maupo muna habang wala pa yung sundo, or sa mga may susunduin na hindi pa dumating ang susunduin. So, De La Rosa, Liner. Yan yung mga buses dito na makikita. Okay, so let's go to departure area. O gaya kanina, nung ako'y pumasok dito para magtanong sa mga last trip, mayroon pang ano dito, scanning machine, pero ngayon wala na. Wala nang checkpoint. So aga silang sarado dito. Parang shopping mall, tindahan, ganyan. Meron pa lang parang terminal sa Davao na private, pero yung sa may Gaisano Mall, van. Tsaka yung sa may SM, van ulit. SM City, Ecoland. Tapos dun sa may yung may Linear Park sa may Matina, MacArthur Highway. So ang mga ruta dito, Alabang, Star Mall, DLTV. Pero yung simple sasakyan natin ay Pitix, or hindi man Pitix, at least Pasay, no? LRT, Buendia, Skyway Magallanes, Market, Cubao. So C5 dadaan yan, malayo yan sa ating direction, patutunguhan na airport. So ito yung terminal nila ha, private. Tansya ko talaga private to dito, privatized. So yan na ang masasabi ko, no? Parang bakit parang tamad yata talaga mag-manage, mag-maintain ang mga LGU sa Luzon. Ang hilig-hilig nila, parang trend, normal, no? Parang trend sa kanila yung yung pagpa-privatize ng mga supposed to be siya, pang government. Kahit sa Lucena, ganun din eh. Mayroon silang Grand Central bus terminal. At meron tayo nakita dito na parang bachelor, pero ang pangalan ay Series or Gold Star, parang bachelor tours biyaheng Butuan or Surigao or Tacloban. LRT TAF Buendia, pag mga taga Buendia, pag mga taga Buendia. Buendia, kailan ba Ariseto? Yun yung terminal, malaki ha. O doon nga, jeep. Pinaka ng mga jeep sa mga barangay siguro ng Batangas. O yung mga kapit na NGO, kapit bahay ng mga NGO, ganun. O ito, Pitix De La Rosa Extension, Pitix, Mode of Asia, LRT TAP. Sige, larga na tayo nito.
Okay, ito na no. So, sakay na tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa.